Kung hindi susunod, ano? Naku, pag hindi po sila nagsusunod, meron po itong tinatawag na violation, no? Ang DTI po ay mag-i-issue ng notice of violation because may possible po silang pagsuway doon sa tinatawag nating profiteering under ng Price Act. Kung saan po, i-check po namin, nakadepende po sa mga adjudication officer namin, kung yung kanilang mga presyo na inilagay doon sa produktong yun ay makatwiran ba o reasonable. Kung sakaling makita po na talaga ang taas ng kanilang tubo, ay pwede po silang kasuhan ng profiteering. Ano nga po yung basihan ng tubo? Magkakano po ba ang reasonable at katanggap-tanggap na patong o tubo ng seller? Kalimitan po ang mga tubo po natin ay mas maganda po ito po ay nakapalumula 5% hanggang 10%. 5% Oo. hanggang 10%. Siyempre, of course, yung kanilang pamumuhunan is on top yun. Kasi Pero markup hindi lang po naman yung usapan. alam yun ng ng mga namimili, di ba, na halimbawa, yung itong isang pangkulay na ito ay 49 pesos. So magbabase lang sila doon sa listahan na ipapublish nyo sa online. Opo. Kasi po, pag naglabas po kami ng isang produkto na nakasulat po dito, nakasulat po doon kung yan po ay 49 pesos. Na dapat po, yung mga tindahan po ay hindi lalagpas yung kanilang produkto sa 49 pesos.